Mr. D. Narinig mo na ba ang tungkol sa isang bayan na nasa langit? As in, literal na nasa langit. Well, nakarinig ako ng isa. At ito ay ang bayan ng La Rinconada. Lumipad tayo at tuklasin ang natatanging at ekstremong bayan na ito. Handa ka bang manirahan sa langit? Pero op! Bago tayo magsimula, i-click mo muna yung subscribe button at bell icon para hindi ka mahuli sa mga malulupit na videos na aking ilalabas pa. Ang La Rinconada ay isang mataong bayan sa Peru na matatagpuan sa Ananea District, San Antonio de Putina Province. Ito ay nasa gilid ng bundok Ananea at sa paanan ng isang glacier na tinatawag na Ouachita, nakilala rin sa bansag na La Bella Durmiente o kung sa Ingles ay Sleeping Beauty. Sinasabing ang La Rinconada ang pinakamataas na permanenteng pamayanan sa buong mundo. Wow! Ang mga tao dito ay talagang namumuhay sa itaas ng mga ulap. Ang bayan na ito ay tinatayang nasa 5,100 meters o 16,700 feet sa itaas ng antas ng dagat. What? Alam niyo ba ang pinakamataas na gusali sa mundo? Ang pinakamataas na gusali sa mundo ay ang Burj Khalifa. Sa taas na 829 meters or 2,722 feet, makikita mo ang kabuuan ng Dubai Marina at ang paligid nito sa isang sulyap lang. Ibig sabihin lamang nito ay ang La Rinconada ay 6 na beses na mas mataas kaysa sa pinakamataas na gusali sa mundo na Burj Khalifa. Ano? Gulat ka, no? Nakakabaliw, di ba? Ang mas nakakabaliw pa ay ang isang helicopter ay karaniwang lumilipad sa taas na 1,000 hanggang 5,000 feet mula sa antas ng lupa sa isang karaniwang paglipad. Gayunpaman, ang ilang espesyal na helicopter ay maaaring umabot ng taas na hanggang 10,000 feet mula sa lupa. Ibig sabihin lang ito na ang isang helicopter na lumilipad ay hindi pa aabot sa base ng La Rinconada. Diba? Unbelievable! Ang atmosphere dito ay mas manipis dahil sa napakataas na altitude. Sinasabi ng mga researchers na ang antas ng oxygen dito ay 50% mas mababa kesa sa normal na antas na meron tayo. Ganoon kahirap manirahan sa bayang ito. Sa totoo lang, kung nakatira ka sa langit, huwag mo nang asahang madali kang makahinga, di ba? Ang La Rinconada, Peru ay nagkaroon ng kuryente noong 2000s. Bagamat ang eksaktong petsa ay hindi gaanong naitala, karamihan sa mga mapagkukunan ay sumasang-ayon na ang malalayong bayan sa mataas na altitude ay nakatanggap lamang ng kuryente noong year 2000s. Kahit sa pagkatapos ng pag-install, ang access sa kuryente sa La Rinconada ay nananatiling limitado at hindi lahat ng residente ay meron ito. Ang pagsubok na mag-adjust sa mga altitude na nasa pagitan ng 3,000 hanggang 5,000 meters ay medyo mahirap. At ang pag-aangkop sa mababang antas ng oxygen ay nagiging napakadelikado sa itaas na bahagi ng saklaw na iyon. Kaya isipin mo kung gaano kahirap sa La Rinconada na lampas 5,000 meters ang taas. Hindi maikakaila na posible para sa mga bagong dating na matulog at manirahan ng ilang linggo sa taas ng La Rinconada kapag sila ay naka-adjust na. Ngunit, tiyak na mangyayari ang unti-unting paglala o pag-deteriorate ng pisikal na kalagayan ng katawan nito.
Habang ang tanawin sa paligid ng bayan ay kamangha-mangha at talaga namang sulit makita, kailangan isaalang-alang ang matinding panganib ng pag-akyat sa ganitong kataas na altitude. Kahit na nangangahulugang ito ang pagputol ng inyong pagpunta sa La Rinconada. Sinasabing may 50,000 katao na ang nakatira sa lugar na ito. Ngunit dahil matindi ang sources ko, aking narinig na umaabot na ng 60,000 ang populasyon ngayon. Ang mga taong ito ay nasa panganib na magkaroon ng maraming sakit dahil sa mataas na altitude. Isang karaniwang sakit ay ang chronic mountain sickness o ang tinatawag nating CMS. Ang CMS ay nangyayari kapag ang katawan ay naglilikha ng sobrang daming pulang selula ng dugo. Ang mga sintomas nito ay kinabibilangan ng pagkahilo, palpitasyon, mga problema sa tenga, kahirapan huminga, o maging heart failure. 25% ng mga residente nito ay may ganitong sakit. Sa matinding taas na 5,100 meters, ang atmosphere ay lubos na humihina at ang mga lokal ay namumuhay na may mas mababang 50% lamang kumpara sa karaniwang antas ng oxygen. Ang kanilang mga katawan ay gumagawa ng 2 beses na mas maraming selula ng dugo kesa sa atin. Bilang resulta, lumalapot ang kanilang dugo na nagpapahirap sa pagdaloy nito sa kanilang katawan. Isa pa ay ang hypoxia. Ang hypoxia ay isang mapanganib na kondisyon kung saan ang mga tissue ng katawan ay walang sapat na oxygen. Magdudulot ito ng paninikip ng dibdib at hindi maipaliwanag na pagkapagod. Bilang karagdagan sa mga kondisyon ng pangkalusugan na ito, nahaharap ang mga tao ng La Rinconada sa mga problema sa polusyon. Ang buong bayan ay napapaligiran ng basura at dumi dahil sa kakulangan ng wastong pagtatapon ng basura mula sa gobyerno. At dahil dito, ang masangsang na halimuyak ng hangin ay naaamoy halos saan ka man pumunta. Ang kontaminasyon ng mercury sa La Rinconada ay napakataas din, na walang tubig sa lugar ang maaaring inumin. Ang problemang ito ay nagpapalala sa kalagayan ng pamumuhay ng mga residente. Ang pangunahing pinagkukunan ng mga tao dito ay ang pagmimina ng ginto. Ang mga tao, lalo na ang mga lalaki, ay nagtatrabaho sa mga minahan ng ginto. Ang mga lalaking ito ay nagtatrabaho sa ilalim ng isang ilegal na sistema ng paggawa na tinatawag na kachureo. Ang kachureo ay isang sistema ng pagmimina sa La Rinconada kung saan ang minero ay nagtatrabaho ng 30 araw nang walang kahit anumang sahod. At pagkatapos nito ay magtatrabaho para sa kanilang sarili sa loob ng 1 araw. Sa huling araw, matatanggap nila ang anumang ginto na kanilang mahuhukay o madadala. Kung swertein sila, magiging sulit ang 1 buwang hirap at panganib ng kanilang trabaho. In short, kung ang 1 buwan ay may 31 araw, 30 araw magtatrabaho ang mga minero para sa kumpanya at ang natitirang araw ay para sa kanilang mga sarili. Marami ang mga umuuwi na walang dala. Gayunpaman, libu-libong kalalakihan pa rin ang patuloy na bumababa sa ilalim ng lupa upang maghukay para sa malaking pagkakataon. Hindi pinapayagan ang mga babae sa minahan. Ngunit maaari silang mangalap sa mga tambak ng mina para sa mga nakaligtaang piraso ng ginto. Kilala sila sa mga lokal bilang mga palikeras. Sinisikap nilang dagdagan ang kita ng kanilang mga asawa o magtaguyod ng buong pamilya kung ang kanilang mga asawa ay pumanaw ng maaga
o naaksidente sa pagmimina. Ang Peru ang pangalawang pinakamalaking producer ng tanso or copper sa mundo. At ito rin ang ikapitong pinakamalaking producer ng ginto. Madalas ang mga aksidente sa mga iligal na minahan kung saan nagmimina ang mga residente. Ito ay dahil hindi sumusunod sa mga regulasyon sa kaligtasan at kapaligiran ang mga mining companies. Ang Larinconada ay nakilala bilang paraiso ng demonyo or Devil's Paradise dahil sa kawalan ng batas, kontrol ng mga gang at mga iligal na kumpanya ng pagmimina. At tulad nga ng sinabi ko kanina, hindi pinapayagang magtrabaho ang mga babae sa mga minahan ng ginto. Ito ay dahil may paniniwala ang mga residente na ang Sleeping Beauty, aka la Bella Durmiente, ay nagdadala ng kapahamakan sa lugar tuwing may babaeng humahawak ng kanyang ginto. May pagkaselosa pala si Sleeping Beauty. Nakakatuwang katotohanan or dapat ko pang sabihin nakakalungkot na katotohanan na walang mga puno sa Larinconada. Ito ay dahil sa mababang presyon ng hangin nito. At pati ang damo sa kanilang soccer field ay artipisyal. Ang mercury at iba pang kemikal mula sa pagmimina at pagproseso ng ginto ay nagdudulot ng polusyon sa hangin, lupa, maging sa tubig. Ito ay nagiging mapanganib para sa mga tao. Halos lahat dito sa Larinconada ay kontaminado. Ang antas ng krimen sa bayan na ito ay napakataas. Ang pagnanakaw at saksakan ay normal sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay dahil ang mga residente ay nagdadala ng lahat ng kanilang pera, mahalagang bagay at ginto kahit saan sila magpunta. Alam mo ba kung bakit? Dahil walang bangko sa Larinconada. Bukod dito, isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa bayan ay ang mga nightclubs. Ang mga pagod na mga minero ng ginto ay nag-e-enjoy at nagpapahinga sa pamamagitan ng pag-inom sa mga nightclubs na ito. Sa kasamaang palad naman, daang-daang mga batang babae ang na-expose na magtrabaho sa mga nasabing nightclubs. Walang sino man ang talagang makakapagpanatili ng kapayapaan dito dahil iisa lamang ang istasyon ng pulisya para sa buong bayan. At tila hindi naman nagmamalasakit ang pambansang gobyerno. Ang karaniwang lifespan ng mga residente dito ay 35 hanggang 50 years old. Ipinapakita lamang dito kung gaano kahirap mamuhay sa matinding kondisyon dito sa Larinconada. Ang inuming tubig ng bayan ay kontaminado ng mga toxin vapor mula sa pagproseso ng ginto. Walang mga sistema ng plumbing at sanitasyon ang bayan. Kaya't walang mga kusina o banyo sa kani-kanilang mga bahay. Libu-libong tao ang kailangang gumamit ng pare-parehong pampublikong palikuran at banyo para sa kanilang mga personal na pangangailangan. Mga krimen, pagpatay, kondisyon ng supply ng oxygen, kakulangan ng mga pasilidad medikal, at polusyon ang nagpapaikli ng buhay ng mga residente kumpara sa karaniwang haba ng buhay ng tao. Ang pamumuhay sa Larinconada ay isang sugal. Sobrang taas ng altitude, kakulangan ng pangunahing serbisyo, at mga suliraning panlipunan na dulot ng hindi maikakailang hirap. Gayunpaman, ang potensyal sa kayamanan sa pamamagitan ng pagmimina ng ginto, partikular ang natatanging sistemang Cachorreo, ay isang makapangyarihang atraksyon. Habang nagdadala ito ng panganib ng pagsasamantala, nag-aalok din ito ng pagkakataon para sa pinansyal na kalayaan
na bihirang makita sa ibang lugar. Sa kabila ng ginto, ang La Rinconada ay mayroong matibay na pundasyon ng komunidad at matatag na mga mamamayang naninirahan dito na natutong umusad, natutong magsumikap at umunlad sa mahirap na kalagayan. At sa kabila ng mahirap na pamumuhay at matinding kondisyon ng lugar, ang mataas na altitude ng La Rinconada ay nag-aalok ng nakamamanghang tanawin ng natatanging paligid ng Andean. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!